Ito po ang tanong at pinag-uusapan ngayon. Totoo ba na si Mayor Benji Magalong ng Baguio City, retirado ring general, ay kasama ng mga retiradong militar na gustong palitan si Pangulong Marcos o gustong mag-aklas ang ating militar at kailang hinikayat para humiwalay kay Pangulong Marcos as Commander-in-Chief? Or ano ba ito? Military junta? Or military takeover? Ito po yung pinag-uusapan. Kaya siguro hindi masama liwanagin, magpaliwanag si Mayor Magalong sa balitang ito. Kasi pinag-uusapan ngayon. Matapos lately na napapansin ng marami, hindi lang ng administrasyon, kahit na pribadong mamamayan, ang mga statement, batikos ni Mayor Magalong sa gobyerno, especially sa Malacanang opisyal. Kaya tuloy ngayon pinag-uusapan ang nauna na balita noong September 21 kung saan nagkaroon po ng malakihang mga rally ang iba't ibang sektor ng ating mga kababayan sa EDSA People Power Monument at saka EDSA Shrine kung saan nandun ako, kaya nasabi ko maraming tao, at maging doon sa Luneta dahil nga ako dito sa isyu ng korupsyon. Inamin din ng militar na noong panahon yun mayroong nagplano, may nagre-recruit na mga retiradong general sa mga aktibong militar para iwan na si Pangulong Marcos. So ngayon, dahil si Magalong ay dating general ng Philippine National Police, okay, at yung ibang mga nagre-recruit ay di umano'y mga graduate din ng Philippine Military Academy katulad ni Magalong, kaya nag-uugnay-ugnay. Ganun pa man, nagtatanong lang, Mayor, hindi masamang ipaliwanag mo. Although alam ng marami at alam ko rin na ang ganitong mga sitwasyon, totoo man o hindi, pero walang nangyari, hindi nagtagumpay, walang aamin. Walang aamin sa ganyang klase dahil yan po ay may sedisyon at saka hindi birong galawan at balita. Pero dahil pumutok na itong balitang ito na di umano'y siya'y kasama na na-recruit o nagre-recruit o kasama sa military takeover na plano pero hindi nagtagumpay, dahil hindi sumama ang mga aktibong militar sa kailang plano. So, pakiliwanag lang, Mayor. Okay? Malaya ka na magsalita tungkol dito. Kung marami kang sinasabi tungkol sa korupsyon, marami kang sinasabi tungkol sa ginagawa ng gobyerno at ng ICI na iyong pinanggalingan, at maging mga tagapagsalita ng Malacanang ay binabatikos mo sa mga interview mo sa media, social media, siguro itong isyong ito hindi masamang liwanagin. Kung totoo na wala kang kinalaman, ay di sabihin mo. Kung meron ka namang kinalaman at yan ang iyong paniniwala, ay di aminin mo. Ganun lang yun. Pero siyempre, malawak po ang intelligence community ng militar, ng PNP, ng NICA, ng National Security Council, ng Office of the President. Lahat yan papunta sa Office of the President. Ang intelligence report, counter-intelligence assessment at report, yan po yung nakakarating sa Office of the President. Kaya nga merong bilyon pondo ang Office of the President kasama na ginagastos ang taon-taon na yung ganitong klase mga monitoring kung sino ang pwedeng magsamantala, pwedeng nagpaplano against government, against President, against Commander-in-Chief. Yan po ay bahagi ng trabaho ng intelligence community. Hindi ko sinabing merong report na ganyan ang intelligence community. Ang lumalabas ngayon na di umano may kinalaman si Mayor ay itong lumalabas sa mga social media at media. So hindi ho masama, ito ay liwanagin, ipaliwanag kasi napapanahon na. Dahil kasi pagka po nalamang ikaw ay mayroong kinalaman dyan, aasahan na ng tao na magiging negatibo talaga ang iyong mga komento, mga interview, pahayag against government. Kasi yun ho yung nakikita ngayon. Parang masama ang loob mo, parang mayroong kang galit sa gobyerno, may galit sa Malacanang dahil nawala ka dyan sa ICI at pinagbawalan kang mag-imbestiga sa flood control scam. Kaya napilitan kang mag-resign. So ano yun? Pakilang po, Mayor. Okay? Alam niyo po, etong si Magalong talagang questionable ang kanyang pagiging anti-corruption kuno. Dahil nga po, alam niyo, okay sana kung etong si Magalong ay hindi nakakasuhan ng patungkol sa korupsyon. Doon po sa kanyang syudad,
meron pong isang konsehal na nagsampa ng demanda rito at may kaugnayan po sa korupsyon. Maaring nabasura yung kaso, pero ang punto dito, kung walang usok, walang apoy. 'Di ba? Medyo ako'y nahihiwagaan talaga dito kay Magalong dahil nga po, kung talagang anti-corruption to, dapat ang unang-una niyang tinatarget ay ang umpisa ng korupsyon. Ang dapat na sinisiwalat nitong si Mayor Magalong ay yung korupsyon noong mga unang panahon pa. Panahon ni Digong. Bakit hindi niya ito iniimbestigahan? Bakit tahimik si Magalong pagdating sa korupsyon na ginawa ni Digong? Yan ang katakataka. Bakit walang nababanggit itong si Magalong pagdating sa korupsyon ni Digong? Samantalang alam naman ng sambayan ng Pilipino, alam naman nating lahat na ang korupsyon noong panahon ni Digong talagang namayagpag. Andyan ang mga tsekwa, nakapasok. Naging mayor pa yung isa. Magkano ang binabayad ng mga tsekwa para maging legal na Pilipino? Karamihan ng mga mga nagkaroon ng mga ID, lisensya, birth certificate ng mga tsekwa, doon sa Davao Region lahat nagsimula. Yung mga flood control projects na kasama sa Build program ni Digong na trilyong piso ang naging pondo. Bakit hindi man lang yata yan kino-question ni Magalong? At eto pa, pakinggan po natin si Antonio Trillanes patungkol po dito sa nalalaman niya na korupsyon ni Digong na hindi po sinisiwalat ni Magalong. Ang sinasabi ko rito, if you're really serious about getting to the bottom of this, tingnan niyo yung pinakang malalaki. And that is yun kay Pulong, yung distrito niya. 51 billion. Ngayon, sobra baha doon. Tuwing ulan, talagang baha. Yun ang unahin dapat. Kasi doon nagsimula yung sindikato. Nung naupo sila sa pwesto, tingnan nyo yung mga Yusek Bernardo, yung mga sila nag-promote yan. Sila naglagay niyan dyan. Okay. So doon na-set up yung sindikato. Kaya nagtuloy-tuloy na parang akala nila normal na lang na gano'n. So, kaya sabi ko, we need to get there. That's why I was questioning itong si Mayor Magalong. Kung talaga independent ka, bakit hindi mo inuuna yung mga malaki? And in fact, noong 2022, nung campaign nun, nagkausap kami. Nagre-reklamo siya sa akin about yung rock netting sa... Yes. Sinasabi niya, dyan, 10% lang yung ginagastos. Tapos yung budget, yung 90% na kukuha na nila. 36 billion yan, sabi niya sa akin. Ito, in-identify niya kung sino-sino yung mga behind it. Pero mga konektado sa Duterte administration. Kaya nagtataka ko, why are you proceeding about it now when you know about it nung panahon pa ni Duterte? Di ba? Ba't hindi ka nagsasalita noon? Ano ba to? Ngayon lang sumulpot? Alam ko, hindi. Memory. Yun. Tapos up to now, hindi niya sinasabi kung sino yung nung pumunta sila sa Davao, hindi sila pumunta sa Davao City, sa Davao Occidental pa. So kumbaga, sabi ko, you cannot be independent kung Duterte supporter ka. Yun na nga. Ang sinasabi ko rito, you cannot be independent kung meron kang kinakampihan, meron kang iniiwasan, meron kang pinoprotektahan. Ang 51 billion na napunta kay Pulong, kahit na sabihin na yan ay accounted for sa lahat, kahit na sabihin na audit yan, maayos na maayos, 51 billion ay talagang ginastos po sa gawaing bayan. Pero questionable na po kaagad yun, na si Pulong, ang tatay niya ay presidente, nabigyan ng ganun kalaki, 51 billion in 3 years.
Ah, at kahit nasabihin pa yan na ay accounted for, na audit ng maayos, talagang inilagay sa mga proyekto, questionable pa rin. Bakit? Sino mga nag-inspeksyon? Sino mga nag-imbestiga? Sino ang tumingin sa mga project kung substandard ba o pasado? Di syempre sila lang din. Kaya yung sinasabi nga ni Pulong at sinasabi ng mga DDS na maayos daw ang lahat ng proyekto ni Pulong Duterte sa Davao City, abay natural. Alangan namang sabihin nilang substandard ang kanilang sariling gawa. Sila gumawa, sila ang nag-check, sila ang nag-inspect. Alangan namang sabihin nilang substandard. Diba? Kaya nga po itong si Benji Magalong, buwiset nung natanggal po. Tatanggalin naman na talaga yan. Matunog na natatanggalin na po yan sa pagiging ICI advisor. Kasi nga, ang ganap nitong si Magalong, kung maka-front, akala mo, talagang siya presidente ng ICI. Akala mo siya ang investigador, pero siya po ay advisor. Pwede siyang maging investigador. Pwede yun. Walang problema nga kay PBBM kung maging investigador si Benjamin Magalong ng ICI. Wala pong problema. Kahit sa akin, iniisip ko, pwede siyang mag-investiga dahil may background siya dyan ang maging investigador. Kaya lang, kailangan niyang i-let go ang pagiging mayor ng Baguio City. Kaya lang si Mayor Benji Magalong ayaw ding bitawan ng Baguio. Bakit? Ba't ayaw mong bitawan ng Baguio? Ano ba meron sa Baguio at hindi mo ito maiwan na kung tutusin, magiging national na ang hawak mo? ICI. Buong Pilipinas na magiging sakop mo, pero ayaw mong bitawan ng Baguio. Bakit kaya? Kaya, ang nangyari, advisor lang siya, nakita ng ating Pangulong Bongbong Marcos na nag-iimbestiga siya, hindi po pwede yun. Hindi ka pwedeng magkaroon ng dalawang trabaho sa gobyerno. Kung mayor ka lang. Kung investigador ka ng ICI, investigador ka lang. Hindi ka pwedeng maging mayor, hindi ka pwedeng maging ICI investigator at the same time. Napakadali lang nun. Napakadali lang po nung sabihin, napakadali lang maintindihan niya ni Benjamin Magalong, pero hindi po niya pinapaliwanag sa kanyang mga interview. Bagkus ang sinasabi niya, bakit ayaw nila ako mag-imbestiga? Bakit ayaw nila akong maging investigador ng ICI? Yan ang sinasabi niya. Pero alam natin na siya po ay sisibakin na. Nung nalaman niya na sisibakin na siya, nag-resign siya. Kanino bang interes ang iniingatan nitong si Benjamin Magalong? Sinabi naman niya sa kanyang isang event doon sa Baguio, sabi niya, humingi siya ng paumanhin sa mga taga Baguio dahil sobrang busy niya. Never siyang naging busy sa kanyang buhay nung panahon na yon na siya ay advisor at mayor pa ng Baguio City. Dahil nga sa halip na mag-advise lang, etong si Benjamin Magalong imbestiga ng imbestiga, inililigaw ang investigasyon ng ICI kung saan-saan dinadala. Pero, ang korupsyon na ginawa ni Digong, hindi man lang nababanggit. Diba? Kaya, talagang po ito. Etong si Magalong, bukod sa pinoprotektahan ng mga Duterte, alam naman natin na ito'y may pangarap. At kaya nag-iingay, kaya gumagawa ng alingas-ngas, kunwari anti-corruption, kasi nga, diba, malapit na ang 2028 election. Pustahan tayo. Kakandidato yan, senador.
Tapos ang magiging ticket niyan doon kay Sara Duterte. Ganyan ang galawan ng mga trapo eh. Diba? Kaya sumasakay yan sa issue ng korupsyon na ibinuking ng ating Pangulong Bongbong Marcos. May pangarap eh. Hindi nyo ba napansin? Natanggal siya sa ICI. Bunganga pa rin ng bunganga. At parang ang lumalabas pa ngayon, si PBBM, may corruption din na ginagawa. Diba? Sabi niya, I struck a nerve. May tinamaan daw siya. Pero hindi niya masabi. Katulad lang din ng mga press release niya. 2 years ago, 1 year ago, laging ganoon. Walang mapangalanan, walang makasuhan, walang maipakulong. Puro bunganga lang si Magalong. Diba kaya tama yung sinasabi ni Sir Mike Abe? Bakit parang ang dating ngayon pati si PBBM kinakalaban nitong Magalong na ito? Dahil nabuking. Advisor ka lang, mag-iimbestiga ka. Nung sisibaking ka na, nag-resign ka. Tapos, nagbunganga ka, ba't ayaw mo kong pag-imbestigahin? Hindi sa ayaw kang pag-imbestigahin. Ayaw mong mag-resign as Baguio Mayor. Ngayon ang tanong, bakit ayaw mo na ibang tao ang humawak ng Baguio? Dahil ba baka masilip yung 110 million na tennis court project? Diskaya pa ang gumawa? Talaga lang? Of all the projects na pwedeng isipin ng isang mayor na magiging kapaki-pakinabang sa kanyang mga constituents, tennis court pa talaga ang naisip mo ipagawa? Yung bang mga kababayan nating pulube makakapag-tennis? Tricycle driver, jeepney driver, balut vendor, fishball vendor, makakapag-tennis? Alam natin na sa mundong ito, alam natin dito sa ating bansa, majority ng mga Pilipino mahihirap. Ano lang ang kaya nilang laruin? Basketball. Bili ka lang ng bola sa mall. Hindi yung original yung local lang. Katulad nung may nabili ko dito bola. Eto. Eto, nabili ko po ito sa sa SM North nung lumuwas ako na Maynila. Nabili ko to. Mesuka, Japan. Kung di ako nagkakamali, 350 or 370. Umurahin lang na bola. Kasi ito lang naman kaya kong bilhin yung mga Molten, yung mga Nike, yung mga, ano pa ba yung mga nakita ko doon, may Dunlop, mga leather, pang indoor, ito pang outdoor. Ano lang siya, rubber lang talaga siya, hindi siya yung pwedeng, hindi siya yung talagang pang mga indoor na yung tabla ang sahig ng court. 350, 400. Magambag-ambag lang, tig 50, tig 20, makakabili na ng bola ang ating mga kababayan. Meron ding mga politiko na namimigay ng bola. Kasi yun ang ating laro di ba? Basketball, mahilig tayo sa basketball. Kaya nga kahit mga NBA player, WNBA player, mga katulad nitong si The Professor, pumupunta dito sa ating bansa dahil malapit na malapit po tayo sa basketball. Pero ang mayor ng Baguio City, hindi man lang kinonsidera na gawing basketball court yung kasama doon sa proyekto na ginawa ng mga diskaya. Parking lot na may tennis court. Alam din natin na ang parking lot, para lang din sa mga mayayaman yan, para lang din sa mga may sasakyan, para sa mga may afford na makabili ng 4 wheels, 3 wheels, or 2 wheels. Diba? Kaya bakit tennis court? Para pag pumarada si kumpanyero, pag pumarada si amigo, doon sa parking lot na halagang 110 million,
dala ang raketa niya, diretso na siya doon sa laruan, makakapag-tennis na. 'Di ba? Yan ang mayor ng Baguio City. Ang pina-priority, laro ng mga mayayaman, hindi laro ng mga mahihirap. Tapos anti-corruption ka pa? Anti-corruption, pero hindi iniimbestigahan ng korupsyon ng lahat. Ang iniimbestigahan lang, korupsyon ng pwedeng kalabanin. Ba't yung corruption ni Cheese, corruption ni Joel Villanueva, corruption ni nitong si Jingoy Estrada, corruption ni Bong Revilla, bakit hindi man lang mabanggit ni Magalong? Hindi niyo ba napansin yun? Puro ang kinakalaban niya si Speaker Martin. Samantalang si Speaker Martin naman, open na open sa investigasyon. Pumunta nga ng ICI. Diba? Kasi nga po, napakadali lang. Napakasimple lang ng sagot. DDS si Magalong. Protektor ng mga Duterte at talagang pinoprotektahan ang korupsyon ni Digong. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po. Please, support and subscribe po natin si Sir Mike Abe, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Maraming salamat po. Bye-bye!